Tila nagkaroon ng history class sa interjection ng Senator Judges sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihamping ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang mga pangalan ng mga bayani sa paggamit ng alias sa acknowledgement receipts ng mga tumanggap na confidential funds sa Office of the Vice President. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. Ayon kay Counsel for the Prosecution Attorney May Divina Gracia, gumamit ang mga bayani ng alias dahil nasa kasagsagan ng pananakop ng dayuhan at giyera ang bansa. May giyera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po merong mga alias. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na alias. yung internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng Giyera, sir, Your Honor. ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Bagamat tapos na ang Ninoy Aquino Day, may pahabol pa ang senador. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Pinuna naman ay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Adyong ang paggamit ni Padilla ng pangalan ng mga bayani bilang isang halimbawa. With due respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves. It's already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. Ayon kay Adyong, hindi patriotism ang pinag-uusapan sa paglilitis. Ang usapin po dito ay audit problem. Ayon pa sa kapo ng prosekusyon, wala namang masama kung may confidential funds ang isang ahensya, basta't nagagamit ito ng tama. Wala pong problema sa aliases or dun sa confidential funds. Basta nagagamit po ng tama, nasusunod po yung proseso, complete staff work, liquidation. Kung sa umpisa pa lang, pag-request mo hanggang sa financial plan, hanggang sa liquidation, sablay ka na, may problema na talaga. Dagdag naman ni Deputy Speaker Janet Garin, bagamat tila ibinabaling sa iba ang pananagutan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, nananatiling ang Vice Presidente ang accountable sa paggamit ng pondo ng bayan. Vel Custodio, para sa Bayan.